Oplan Gulayat ng MMD at LTFRB mas pinalakas pa bilang ng mga nahuling kolorum na sasakyan sa EDSA, umakyat na sa 50. Para sa detalye ng balitang yan, makakasama namin sa linya ng telepono si Benj Bondok. Magandang gabi sa iyo, Benj. Magandang gabi, George. Tuloy ang pinalakas na kampanya ng pamahalaan laban sa mga kolorum na pampublikong sasakyan sa EDSA. Umakyat na sa 50 ang kabuuang bilang ng mga kolorum na sasakyan ang naharang ng pinagsanib na puwersa ng mga tauhan ng MMDA at LTFRB. Itong Biyernes nadagdagan pa ang mga nahuling kolorum matapos mahuli ang 15 bus, 12 dito ay mga bus at 3 city bus sa bahagi ng EDSA White Plains northbound lane sa tapat ng People Tower Monument. Umaga ng Huwebes, Agosto 1 nang isagawa ng mga naturang ahensya ang kampanyang mas kilala sa tawag na Oplan Gulayat na sinimulan sa EDSA Balintawak sa lungsod Quezon, kung saan 30 mga kolorum at out of line na mga bus ang nalambat ng mga otoridad. Bukod sa mga bus, natimbog din ang 4 na taxi at isang AUV na iligal na pumapasada. Ang ilang mga taxi naman hindi nga kolorum ngunit tampered naman ng mga metro kaya hinuli pa rin ng LTFRB. Dinala na ang mga nahuling kolorum na sasakyan sa impounding area ng MMDA sa Ultra sa Pasig City. Halagang 6,000 piso ang nakatakdang multa upang matubos ang mga ito. Habang dumarami ang mga nai-impound na sasakyan, pinaghahandaan na rin ng MMDA ang pagbubukas ng mga bagong impounding area. Ayon kay MMDA Assistant General Manager for Operations Attorney Emerson Carlos, binabalak ng ahensya na magbukas ng mga karagdagang impounding area sa Caloocan, Marikina at Tagaytay. Bukod sa MMDA, nakikipag-ugnayan din ng LTFRB sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno upang magkaroon din ng impounding sa Camp Aguinaldo. Ang Oplan Gulayat ay hakbang ng MMDA, LTFRB at ilan pang ahensya upang masawata ang mga kolorum na bukod sa nagdudulot ng masikip na trapiko sa lansangan ay may hatid ding panganib sa mga mananakay at nagpapahirap sa kalagayan ng sektor ng transportasyon sa bansa. Samantala tuloy na nga ang pagbubukas ng Southwest Integrated Bus Terminal sa Coastal Road sa lungsod ng Paranaque. Ayon sa MMDA, ito na ang magiging terminal ng mga bus na dumadaan sa Coastal Road, partikular yung mga biyaheng Cavite at Batangas. Sakaling ang buksan ang ito ay hindi napapayagan ang mga bus na ito na pumasok sa EDSA at dito na nga sila kukuha ng mga pasahero. Nakatakda na ng dinggin ng petisyong inihain ni MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino upang ibaba ang pasaheng sisingilin ng mga bus na gagamit ng nasabing terminal sa Agosto 23. Pasisinayaan ng nasabing terminal sa Martes, Agosto 6. Narito naman ang ilang road reblockings na isinasagawa ng DPWH sa lungsod ng Caloocan mula sa General Simon Street hanggang Monumento Circle at mula GDS Street hanggang General Tirona Street. Sa lungsod naman ng Quezon, sa EDSA mula sa Home Depot hanggang Oliveros Footbridge, ikatlong southbound lane mula sa JAC Motors hanggang Davao Bridge sa ika-4 na linya ng southbound lane. At sa ika-4 na linya ng southbound lane ng EDSA hanggang Monumento Circle. May reblocking mula sa Araneta Avenue hanggang Aurora Boulevard sa May Palanza Street. Nagsimula mga naturang road repair sa pre-blocking nitong Biyernes, Agosto 2 at magtatapos ngayong Lunes, Agosto 5 mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga sa bawat araw na nabanggit. Bago malis ng bahay, alamin ang pinakasaliwang lagay ng trapiko kasama ang inyong lingkod sa Balitaan. Good morning, boss. PTV News Break News at 1 at sa alas 6 ng gabi, si Haji Camino naman na makakasama nyo sa News at 6. Kasama nyo sa The Weekend News para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok. Balik sa iyo, George. Maraming salamat, Benj Bondok.